Isa pong mapagpalang hapon, mga Alliance. Ang Diyos po ang siyang patuloy nating pinapupurihan sa oras na ito. Nawa po kayo po ay nasa mabuting kalalagayan at pagpapala at kapayapaan ng Diyos ay nasa inyong palagi. At tayo po ay patuloy na mag-aral at sama-samang lumago sa mga kapahayagan at karunungan ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat na yan, kailangan natin pasalamatan ang ating mentor na siyang nilagyan ng Diyos ng burden para po masimulan ng pag-aaral na ito. Isang pag-aaral na walang tigil, kundi talagang 7 days in a week ay talagang makapagpatuloy tayong mag-aaral upang tayo patuloy na lumago. Kaya salamat po sa inyo, Pastor Wilbert and Pastor Asmin. Kami po ay lubos nagpapasalamat sa oportunidad na ito dahil kami po ay nakakatulong o binibigyan nyo ng pagkakataon para makibalikat sa inyo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamagitan ng platform na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pastor Wilbert Butchal, Pastor Hasmin, Pastor Hasmin. At gusto ko rin pasalamatan ang ating tech team sa panguna po ni Pastor Archie at ni Pastora Eugene, ang kanilang buong tech team. Ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy niyang ibuhos sa inyo at ang kanyang masaganang biyaya. Dahil hindi po madali naman ang paggaganyak ng mga videos na ito, lalo na kung hindi kami nakapag-comply ng mas maaga sa inaasahan na dapat na masubmit namin. Pero sa Diyos pong kapurihan, pagpalain po kayo. Binibiyayaan po niya kayo ngayon. At higit sa lahat, ingatan po niya kayo at bigyan ng kalakasan sa araw-araw at karunungan. Salamat po sa inyo. Mga ka-alliance at mga manonood sa hapong ito. Gusto ko magbahagi sa inyo na pinamagatan ko ang God's intent for the dispensation of grace. Ulitin ko po, God's intent for the dispensation of grace. So, sa Ephesians chapter 3 verse 7 to 10, meron po tayong mababasang ganito. Sabi po rito, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all God's people, this grace was given me. Ano yan? To preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ and to make plain to everyone, the administration of this mystery, which for ages was kept hidden in God, who created all things. His intent was that now, to the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ulitin ko po, ang pag-uusapan po natin ngayon is God's intent for the dispensation of His grace. So, sa bawat panahon na dumadaan, sa bawat panahon, in every ages, man's responsibility in the dispensation of grace is to believe God and to obey His word. Wala po tayong ibang responsibilidad sa pagbibigay po ng biyaya ng Diyos sa atin ay una, maniwala po tayo sa Diyos. Magtiwala tayo, manampalataya tayo sa Diyos at sumunod tayo sa kanyang mga salita. So, pag-usapan natin, paano ba nakakapekto sa atin ng biyaya ng Diyos? At ano bang kahulugan nito? How grace affects us and what it means. So, kung magtatanong tayo sa mga average believers, what is the grace or what is the grace of God? Walang pag-alinlangan, madali nilang sagutin ito at sasabihin nila, the unmerited favor of God. Unmerited favor. Well, actually, yan yung madalas na kasagutan pag pinag-usapan ng grace. But, however, grace is much more than unmerited favor.
So, para sa akin, subjectively, grace means God's loving attitude or disposition. God's loving attitude or disposition is the source of all His kindness to us. God's loving attitude or disposition is the source of all His kindness to us. And objectively, para sa akin, objectively, grace means every single act of kindness originate from His love for us. So, pag titignan mabuti itong mga bagay na ito, ang biyaya ng Diyos, the unmerited favor of God, ay lahat yan nagsimula, nag-origin, saan? Nag-originate doon sa masaganang pag-ibig ng Diyos sa atin. The reason why God dispense His grace upon us, dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Gusto kong basahin po sa inyo sa Ephesians chapter 2, verse 2 and 6 sa inyo pong screen. Makikita po ninyo diyan na sabi dito, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the powers of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. But God, who is rich in mercy, yun ito, naka-highlight, because of His great love. Diba? Sabi niya, yung Diyos na napakasagana sa kahabagan, dahil sa kanyang dakilang pagmamahal, pag-ibig sa atin, sabi ito, with which He loved us, even when we are dead in trespasses. Minahal niya na tayo. Yung dakilang pag-ibig niya ay ipinahayag niya at pinakita niya sa atin kahit nang tayo ay mga patay pa sa ating pagsalangsang, sa ating mga kasalanan. At ang dahilan nito, ang ginawa niya pagkatapos nito, tayo mapatawad. Sabi niya, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. So, ang passage na ito, pag papansinin natin, nagsimula yung passage, di ba? Yung mula doon sa luma nating pagkatao. Mula sa luma nating pagkatao. Sabi ko dito, no, this text begins with those who were children of disobedience and children of wrath. Tayong lahat, ganyan tayo noon. We are sons of disobedience. And by nature, sabi dito, we're children of wrath. Parang talagang nakatakda tayong, ang anak tayo ng kapuutan. Yung puot ng Diyos nasa sa atin. Yan yung una at yun yung luma nating katatayuan, kalagayan. Pero nabago yan. At kahit nandyan tayo sa kanyang kalagayan, because of the grace of God, naligtas tayo. Iniligtas niya tayo. At hindi lang niya tayo basta iniligtas, kundi dinala niya tayo sa isang posisyon. Diba? He provides us in a place in the heavenlies kasama ng ating Panginoong Kristo. Nag-provide po siya ng spirit ng ating heavenly positions na kasama ang Panginoon. This is a spiritual condition and position natin sa ating Panginoon. So, mabuti po ang Panginoon sa atin. Kahit tayo ay makasalanan pa, sapat biyaya ng Diyos at napakasagana ng biyaya ng Diyos para tayo patawarin. At binago niya ang kalagayan natin. Mula sa pagiging son of disobedience at saka sa magiging children of wrath, binago niya ang kalagayan natin. Diba? So kaya pag titingnan mo mabuti, the grace of God was exceedingly great towards sinners. Exceedingly great towards sinners. Napakasagana ng biyaya ng Diyos sa mga makasalanan. Tulad natin. Kung tayo makasalanan pa. Diba? So, ayon sa Ephesians chapter 1 verse 7, sabi dito, in Christ we have redemption through His blood. The forgiveness of sin,
and in accordance with the riches of God's grace. So, sa pamagitan daw nung dugo ng Panginoong Kristo, tayo ay natubos at napatawad yung ating kasalanan. At lahat ng yan nangyari dahil sabi ito, in accordance with the riches of God's grace. Yan po. Kaya ang biyaya ng Diyos ay napakasagana sa mga taong nagkakasala. At tinanggap natin yung biyaya na yan. At nai-enjoy na natin yung biyayang yan. O nararanasan na natin yung biyayang yan. Meron pa siya binanggit sa chapter 2 ng verse 7 din ng Epeso. Sabi rito, in the age to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. Diba? So, kahit sa ating panahon o sa panahong darating na katulad ng panahon natin, sabi dito, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. Gusto niya na maipakita, nais niyang maipakita yung kanyang masaganang biyaya, di ba? At yung kanyang kabutihan sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. So hindi lang itong biyaya na to ay noon pa nung namatay ang ating Panginoong Kristo. At in the age to come, sabi ng talata, sa panahong darating na ito, katulad ng panahon natin, ay gusto niyang makita yung masaganang biyaya ng Diyos. Diba? Sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabi ko rito, God intends to lavish His loving kindness on us for eternity, demonstrating to the entire universe the exceeding riches of His grace. Diba? So ang layunin ng Diyos ay yung lavish loving kindness. Diba? Yung lavish, yung sabihin lavish. O yung masagana na pag nakahabagan ng Diyos sa atin, diba? Kung walang hanggang kahabagan ng Diyos, ay gusto niyang makita, maipakita ito sa buong mundo, sa lahat ng tao, kung gaano kasagana itong biyaya na ito. Kaya nga, isinulat ko rito, hinalaw ko mula doon sa talata natin kanina sa Matthew chapter 3 verse sa ating team verse kanina sa Ephesians chapter 3 verse 7 to 10. Hinalaw ko po ito doon at sabi ko rito, by the grace of God given to the church, God's intention was to reveal to everyone the unsearchable riches of Christ and to administer the hidden mysteries of God. And now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenlies. Doon ko po kinuha yan doon sa talatang binasa natin. So, sa pamagitan ng biyayang kaloob ng Diyos sa kanya iglesia, diba? Ang intensyon ng Diyos ay maipahayag sa lahat ang alin, yung unsearchable riches of Christ and to administer the hidden mysteries of God. Diba? Ano ba yung unsearchable riches of Christ? Tsaka mga mysteries of God. Kasi alam po ninyo, bago ang New Testament, alam naman nating lahat na nagkaroon ng Dark Age. 400 years of silence. God was no revelation, was no word at all. Hindi siya nagpaparamdam sa tao. But dumating yung isang pagkakataon na nagpahayag na siya. At si Kristo na mismo ang naging kapahayagan. Diba? Nagsimula, una muna kay John, hanggang sa si Kristo ay nagdala na rin ng mensahe. At nagturo na din siya at ang mga itinuturo niya, yun ang mensahe ng kaharian. Yun ang mensahe ng gospel. So, ngayon, matagal nang nalihin to eh. Hindi ito nababanggit, hindi nasasabi. Pero ang ginawa ngayon ng Diyos sa pamagitan ng biyaya niya, yung church ang siyang responsableng maibahagi ito. Para kanino? Sabi dito, para sa lahat. God's intention was to reveal to everyone the unsearchable riches of Christ. So, gusto kong sabihin dito that the message of the gospel, yung mensahe ng Panginoong Kristo, ay hindi lang basta kaligtasan. Diba? The message of the gospel include not just salvation from sins, but also the proclamation of the divine truth.
What is the divine truth? Sabi ni Jesus, Matthew 28 verse 20, sabi niya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. The divine truth was the command of God. The divine truth was the teaching of Jesus. Diba? Yung mga divine truth. Kailangan natin i-proclaim yan. Kailangan natin ituro. Kanino? Sa mga taong tumatanggap ng kaligtasan. Sa mga taong nakakasaksi, nakakatuklas at nakikita yung saganang biyaya ng Diyos, yung regalong kaloob na biyaya ng Diyos na tinatanggap ng tao, na tumatanggap sila sa Panginoon at sila yung nililigtas. Hindi lang natin kailangan i-share yung kaligtasan sa kanila, kundi kailangan nating ibahagi at iproklama din yung katotohanan, o para iproklama natin yung katotohanan para maligtas sila. Yun po yung katotohanan. O kaya naman kung ligtas na sila, ipoproklama natin yung katotohanan, which is the commandment of God, para sila ay maging matatag at manatili bilang mamamayan ng kaharian ng langit, o manatili bilang miyembro ng pamilya ng Diyos. Diba? So, banggit ko rito, in this age, sa ating panahon ngayon, diba? The dispensation of grace is characterized by full revelation of the intentions of God. Sa ating panahon, pag-iintindihin natin yung dispensation of God's grace, ito ay characterized, sabi ito, by the full revelation of the intention of God. Kung bakit ibinibigay ng Diyos yung kanyang biyaya para maipakita yung kabuang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang intensyon. Diba? At ano ba yung intensyon ng Diyos? Ba't niya ibinibigay yung kanyang biyaya sa atin? Number one, the dispensation of God's grace, or the dispensation of grace, is God's working power that enable us to become proclaimers of His word. Yan po yung isang dahilan kung bakit dinispense ng Diyos yung kanyang grace. It is a God's working power that enables us to become proclaimers of His word. Kaya sabi ni Paul sa kanyang sulat, doon sa talatang binasa natin, sabi dito sa 3 verse 7, sabi dito, I became a servant of the gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. So, biyaya po ng Diyos. Kaya po naging lingkod si Pablo ng Gospel of Christ. Dahil sa kaloob na biyaya ng Diyos, kaya siya naging lingkod para mag-ibanghelyo, magbahagi ng ibanghelyo ng Panginoon, magbahagi ng ibanghelyo ng kaharian, paghahari ng Diyos. At nagawa niya yan dahil sa kapangyarihang gumagawa sa kanya. Diba? Through the working power na nasa kanya sa pamagitan ng biyaya ng Diyos sa atin. Bulit, sabi ko dito, God's power operating within us through the Word and Spirit is what will make us His ministers. There's no external ministry if no one is operating within. Yung kapangyarihan daw ng Diyos na gumagawa sa atin sa pamagitan ng kanyang salita at ng kanyang espiritu, ito ang nagiging dahilan kung bakit tayo nakakapag-ministeryo. Diba? Kapag may kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin, diba, nagagawa natin mga pagministeryo. Nagagawa natin makapagpahayag ng salita ng Diyos dahil may gumagawa at gumagawang Espiritu ng Diyos sa atin. Kaya dinugtong ko rito, there's no external ministry if no one is operating within. Diba? Walang external ministry. Wala yung mga ministeryo natin, wala yung mga churches natin ngayon, wala yung mga Bible study mo, wala yung mga ministry outside the church, wala yan. Kung walang nagtatrabaho sa loob natin, kung walang kapangyarihan gumagawa sa loob natin, wala tayong magagawa din eh. Sabi ng Biblia, apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa. But God's power operating within us through the Word and Spirit is what will make us His ministers. Diba? So tandaan po ninyo ha, tandaan po natin to, there's no external ministry if no one is operating within. Kailangan meron pong gumagawa dito para maintindihan natin kung bakit meron tayong external ministries. Naalala ko, sabi ng mentor natin, di ba? The ministry or our ministry must be an overflow of our God's love. Di ba? Ministry kung tama ako, nandun to sa teaching ni sa materials ni Pastor Libert, The Rules of Ministry. Sabi niya,
Ministry is an overflow of our love to God. Diba? So, kung gumagawa ang Diyos dito sa atin, diba? At napupuno tayo ng pag-ibig ng Diyos, yung ministry overflow. Kaya tayo may ministry because there's something that is operating inside us. Diba? Kaya tayo may ministry. Si Jesus ganoon din. Kaya siya may ministry because the Father is working with Jesus Christ. Diba? At nilalagay ng Father yung mga tao na gustong ipag-pray ni Jesus. Nilalagay ng Father kay Jesus yung gusto niyang palayain, pagalingin, di ba? So kaya, paghahanap ng Panginoong Jesucristo sa Father, sa prayer niya, di ba? Nire-reveal ng Diyos sa kanya yan. At gumagawa ang Diyos sa kanyang kalooban. Pagkatapos niyang makapag-usap sa Diyos, bumababa siya sa secluded place, pupunta siya sa kabayanan, at doon na na-encounter yung mga taong gustong pagministeryohan ng Panginoon. May ministry si Jesus because the overflow of the love of the Father was with Jesus. May ministry si Jesus kasi bakit? There is something that is operating within the heart or within the life of Jesus. And it's the power of God, power of the Father, the grace of the Father. Yun po, kaya tayo, kung may ministry tayo, hindi tayo pwede magmalaki dahil, winork out ko ito. Lumaki tong church namin dahil pinagplanuhan namin mabuti, nag-ipon kami, naghanda kami. 'Di ba? Dumami kami dahil sa mga evangelistic activity namin. No. Hindi po tayong gumawa diyan. Ang gumawa po diyan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin. There is no external ministry if no one is operating within. Wala po lahat yung mga accomplishment na yan o na-achieve natin yan kung hindi gumawa ang Diyos sa kalooban natin. Kaya po nandyan yan, hindi po dahil sa iyo, hindi po dahil sa atin, kundi dahil sa masaganang biyaya ng Diyos na gumagawa sa atin at gumagawa sa ating kalooban. Nagre-resulta sa panlabas na ministeryo natin. Di ba? Another bullet, sabi ko dito, God is at work within us. Gumagawa ang Diyos sa ating kalooban. Ngayon, kung gumagawa ang Diyos sa ating kalooban, we must figure out what He is currently doing. Kung gumagawa pala ang Diyos sa kalooban natin, kailangan ma-figure out natin, ano ba yung ginagawa mo, Lord? Ano ba yung currently yung ginagawa mo ngayon, Lord? Diba? So, if we figure out what God is currently doing inside of us, diba? Doon mo marireceive yung yung proceeding word, the current word of God, the current instruction of God. Oh. Minsan sa pagtanggap mo ng currently instruction of God, meron kang impression na natatanggap eh. The impression is, sabi to, you may have an impression that God wants you to build your church strong. Diba? So, kung gusto mong mangyari yan, o kung meron ganyang impression, ang Diyos sa iyo, sa kalooban mo, dahil gumagawa sa kalooban mo, at ang impression na Lord ay gusto ng Diyos na mabuild yung church mo strong, ito ang dapat natin gawin. You must have the courage to undo. Ulitin ko po you must have the courage to undo anything that does not conform to the pattern He requires. So, kung gusto natin kung gusto ng Diyos, impression ng Diyos na mabuild natin yung church natin strong kasi ang church ay sa Kanya. At yung church ng Diyos ay strong. Kasi sabi ng Bible, upon this rock, I will be my church and even the gates of Hades will not prevail against it. So, sabihin niyan, He is building a strong church. If He is building a strong church, dapat nating maintindihan na kailangan nating i-undo. Diba? Yung mga bagay na ginawa natin o mga bagay na nagawa na natin, i-undo natin yan. Diba? Kung hindi yan nakaayon, kung hindi yan nakakonform doon sa pattern na ginagawa ng Diyos. God is giving us the pattern how to build this church. Yan. So, if you want your church to be built strong, undo anything that does not conform to the pattern He requires. Yan po, mga kapatid. At another thing, when God works within,
Dalawang bagay lang ang objective ng Panginoon kung ba't siya gumagawa sa atin. When God works within, there are two objectives that He intends to attain. Meron siyang gustong ma-attain sa atin. Dalawa lang. Una, that His will should prevail over our own will. Pangalawa, to give us His grace so we can carry out His will. Yan po yung dalawang objective na gusto ma-attain ng Diyos sa atin kapag gumagawa siya sa ating kalooban. Diba? When God is working within. Ito po yung dalawang bagay na gusto niya ma-attain sa atin. His will should prevail over our own will. Marami kasi tayong ginagawa minsan gusto lang natin, hindi gusto ng Diyos. May mga activity tayong gusto nating planuhin, plano lang natin pero hindi plano ng Diyos. So kailangan our will should be our will should be submitted to the will of God, or the will of God must prevail over our own will. Diba? Kailangan mas nagpiprevail yun. Itong kalooban ng Diyos, yes. Diba? Sabi nga ng Proverbs, diba? So many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Diba? So kahit anong dami ng plano dyan sa puso't isipan mo, pag yan ay kalooban mo lamang, hindi magsasucess yan. Hindi magpo-progress yan. Laging kalooban ng Diyos ang dapat ang magpiprevail. It is the Lord's purpose that prevails. Ulitin ko po, sabi ng talata, hindi ko lang maalala exactly, but this is the I can say this is the exact statement, or this is ito yung concept ng talata, the logic. Sabi dito, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Di ba? So, yun po mga kapatid, ang isang puntos na pinag-uusapan natin is the dispensation of God's grace is God's working power that enables us to become proclaimers of His word. Meron munang pagkilos sa ating kalooban. Kinilos muna ng Diyos si Pablo di ba? Kaya nung makilos na siya at kinilos na siya, nasabi niya, I became a servant of this gospel. Di ba? Yun ang nangyari dyan. So, pero hindi niya sinabing nangyari yan dahil gusto niya. Sabi niya, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me. Na ibig sabihin, kaya siya naging servant of the gospel, mayroong regalo siyang tinanggap. May kakayanan siyang tinanggap. May regalong kakayanan siyang tinanggap. Kaya niya nagagawa ito. At ano yung regalo na yon? Yung biyaya ng Diyos. Ano yung biyaya ng Diyos na yon? Yung working power of God gumagawa sa buhay niya. Yung pa mga kapatid. Pangalawang dahilan kung bakit dinispense ng Lord yung kanyang grace. Sabi rito, the dispensation of God's grace, the dispensation of grace is God's gift, ability that makes us possible for us to do ministry. Ulitin ko po ang isang dahilan is the dispensation of grace is God's gift. Kanina, the dispensation of grace is God's working power that enables us to become proclaimers of the word. Ngayon po, pangalawa, the dispensation of grace is God's gift or God's ability that makes us possible for us to do ministry. Diba? Ano pong sabi sa verse 8 ng ating talatang binabasa sa Ephesians chapter 3, sabi dito, although I am less than the least of all God's people, this grace was given to me to preach. Diba? This grace was given to me to preach to the Gentiles. So, yung grace na tinanggap ni Paul, yung gift of grace na tinanggap ni Paul, naramdaman niya na kahit merong siyang kaloob na biyaya na tinanggap mula sa Diyos, pakiramdam niya siya pa rin yung pinaka-least sa lahat ng mga apostol o lingkod ng Diyos, di ba? Pero yung biyaya na yun, tinanggap niya, binigay sa kanya, alam niya, malinaw yun. At kaya niya binigay sa kanya, para ano? Sabi dito, para mangaral. To preach. Di ba?
So, it is impossible for us to do ministry without grace. Napaka-imposible na gawin natin na magawa natin ng isang ministry kung walang biyaya ng Diyos. Di ba? So, kung meron man tayong nagagawa at hindi sa biyaya ng Diyos, hindi ministry yan. Oh. Yan ay self-effort. Yan ay self-effort. Yan ay sariling kusa mo lang. Walang biyaya dyan. Pero yung ministry na pinagagawa ng Diyos sa atin, hindi natin yan magagawa ng sarili lang nating kakayanan. Kundi magagawa natin yung ministry yung pinapagawa ni Lord by the grace of God. Kaya nga tingnan mo ito, sabi ito, this grace was given me to preach. Saan? To the Gentiles. Diba? Kasi noong una nagpipreach si Paul sa mga Hudyo eh. Oh. Gusto niya yan kasi gusto niya makabawi doon sa atraso niya sa mga Hudyo sa pagpapatay niya. Pero sa mga Gentiles, di ba? Wala. Pero struggle din siya. Hindi rin madali na mangaral sa mga Hintil kasi bakit? Hindi siya pinapakinggan minsan. Kaya imposible na magtagumpay ka sa nagawin ng isang ministry kung wala yung biyaya ng Diyos. Sabi ko rito, when we're exhausted saan? Kapag na-exhaust na tayo sa ministry yung ginagawa natin, ano mangyayari? Discouragement enters our lives. We will not last. Diba? So, ano ibig sabihin yan? Kung yung ministry na ginagawa natin is not, we're not doing it because of the grace of God, pwede kang ma-exhaust. Pwede kang mapagod. At kapag pagod ka na, ano ang darating sa'yo? Discouragement. Papasok yan. Dahil na-discourage ka, ayaw mo na. Alala ko na when I started pastoring our church in Real, dumating ako, I was installed 1998. February of 1998 na-install ako dito sa Real. Yung first 3 years ko, exhausted na ako. Yung first 3 years ko, pagod na ako. Discouraged na ako. Ayoko na. Na-meet ko na si Pastor Arnel by that time. Meron siyang mga senior sa akin at sinabi niya, alam mo, kaya ka ganyan, kaya ka pagod na, kaya ano. Kasi sabi niya, siguro baka result-oriented ka. Sa totoo lang, result-oriented nga ako. Gusto ko yung ginagawa ko, may nakikita ko magandang resulta. Ganon din tayo. Kung yung ministry yung ginagawa mo ngayon, naghahanap pa ng resulta, at ginagawa mo yan ng walang biyaya, wala sa ilalim ng biyaya ng Diyos. At ang resulta niyan, walang satisfaction na may bigay sa iyo. Madi-discourage ka. May exhaust ka lang. Sabi mo na lang, nakakapagod tong ministry na ito. And then discouragement enters into our lives. So ano mangyayari? We will not last. Kaya August of 2000, from February of 1998, August of 2000, nagwi-withdraw na ako. Nagsasabi na ako kay Lord, Lord, ayoko na. Lord, sumusuko na ako. Lord, bingin na akong taon sa kanya yun. Tawarin mo ako kung maayaw na ako. Alam kong hiningi ko rin sa ito. Alam kong tinawag mo ako rito. Pero ayoko na po. Pagod na po ako. That was my prayer. August 30 of 2000. Inaresto ako muli ng Panginoon. And then, the Spirit impresses to me. Sabi niya, kaya ka nagkakaganyan. Kaya ka umaayaw kasi ginagawa mo ang lahat sa pamagitan ng sarili mong kakayanan, sarili mong effort, sarili mong talino, sarili mong abilidad. Kaya ka napagod. Ngayon, sa impression ng Holy Spirit by that time, sabi niya, bago ka umayaw, magsimula ka muli. Sabi sa akin. Pero ako ang masusunod dahil akin ang iglesia, sabi ng Panginoon. That was the exact statement that I'm receiving in my spirit by that time. August 30 of 2000. At sa kabutihan ng Diyos, from August 30, 2000, hanggang ngayon, narito pa po ako sa ministry na ito. August 2023. So,
Isipin mo kung gaano katagal na yun. Siguro baka mga 13 years na nung ma-receive ko yun sa Panginoon. And I lasted 13 years dahil naintindihan ko na ang church na hawak ko ay hindi sa akin kundi sa Panginoon. At siyang nagbibigay sa akin ng kakayanan para masurvive yung church. Diba? We will not last. Sabi ni Dr. Jonathan David, I quote, "The power to do comes when our will is already aligned to His will." Yan, di ba? Sinabi nung na-receive ko yung impression na magsimula ka uli at ako ang masusunod sapagkat ang iglesia ay akin. Doon ko naintindihan na kaya niya sinabing akong masusunod kasi bakit? Kalooban niya ang dapat masunod dahil kanya ang iglesia. Pag hindi nasunod ng Diyos yung kalooban niya at hindi natin na-align yung kalooban natin sa kalooban ng Diyos, di ba? We will become exhausted. So, darating yung kapangyarihan, sabi ni Dr. Jonathan David, kung yung will natin ay naka-align sa will ng Panginoon. Meron kapangyarihang gumawa, meron kapangyarihang gumawa kapag ang kalooban natin ay naka-align sa kalooban ng Diyos. According to Dr. Jonathan David. So, ayan po mga kapatid. Ngayon, siguro I will end on this third point. At itutuloy lang natin po yung pag-aaral. For the 4th hanggang 7 po kasi ito eh. So, I will end on this third point. So, the intent of God for the dispensation of grace. Sabi dito, the dispensation of grace causes us to function at the level that's above our natural capability, enabling us to perform exceptional tasks. Wow, hallelujah. Diba? Kung bakit ibinubuhos ng Diyos yung kanyang biyaya, sabi nito, yung biyaya na ito causes us to function to a level that is above our natural capability. Diba? And enabling us to perform exceptional tasks. Kumbaga parang kaya tayo binibigyan ng biyaya ng Diyos para ano? Para makapag-function tayo sa isang level ng buhay natin above our natural ability. Higit pa doon sa natural na kakayanan natin. Yan po yung dahilan kung bakit niya binibigay yung biyaya sa atin. At sabi nito, enabling us to perform. Magkaroon tayo ng kakayanan na makapag-perform, makagawa, magawa natin yung mga exceptional task. Yung talagang task na talagang exceptional, that means extraordinary task. Diba? Tingnan natin si Pablo, sabi nito, although I am less than the least of all God's people. Alam niya yan, sabi niya. Kahit na ako ang pinakamababa sa lahat ng mga apostol, sa lahat ng mga anak ng Diyos. Sabi niya, but this grace was given to me. Itong biyaya na ito binigay niya sa akin para to preach to the Gentiles. Ano ang ipipreach niya sa Gentiles? The unsearchable riches of Christ. Walang nakaalam at walang nakabatid ng mga ng masaganang kayamanan ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo. I mean, the unsearchable riches of Christ. Walang nakaunawa nito maliban kay Pablo. At yung pagkaunawa niya dito, itong unsearchable riches of Christ, nung matuklasan niya ito ang naging mensahe niyang dala-dala na ibinabahagi niya saan? Sa mga hintil. Diba? Yan yung mensaheng dala-dala niya sa mga hintil. So, Paul, pag tinignan natin sa talatang ito, Paul perceived himself as the least of the apostles. But his ministry progress is exceptional and far beyond what is expected. Diba? So, ang perception ni Paul sa kanyang sarili, siya yung pinaka-least. Siya yung pinaka-aba. Siya yung sabihin natin, mahina. Pinaka-kulelat. Pero kahit siya yung pinaka-aba, pinaka-huli sa mga apostol, sabi niya. Yung ministry progress niya, yung ministry progress na ginawa niya,
o yung progress ng kanyang ministry is exceptional. Di ba? Oo. Sinong nakagawa nung, di ba? Gaano kalawak at gaano kalayo at ilang beses niyang nagawa yung kanyang mga, yung missionary journey. Sinong apostol ang nagkaroon ng ganong kadaming missionary journey? Si Paul. He is the least of all the apostles. Di ba? Pero meron siyang tatlong missionary journey na ginawa. Kaya sabi ka dito, Paul perceived himself as the least of the apostles, but his ministry progress is exceptional and far beyond what is expected. Diba? So, yung ginagawa natin ngayon, sa paglilingkod natin ngayon, hindi pa yan. Kung maintindihan natin na may gumagawa sa ating kalooban, meron pa tayong masigit pang magagawa dyan. As I remember the words of Jesus, sabi niya, you can do more than this. Higit pa rito sa mga ginawa ko ang magagawa ninyo. Diba? It is Jesus himself na nagsasabi, you can do more than this. Si Paul, diba? Yung progress ng ministry niya, exceptional and far beyond what is expected. Minsan tayo kaya natin expect kung saan yung dulo ng ministry natin. Pero wala po tayo. If there is a working power of God inside us, diba? Yung ministry natin is exceptional. So, pag yung grace ng Diyos na sa atin, exceptional yung magiging resulta ng ating beyond beyond the expectation, beyond expected, yung resulta ng ministry natin. At the same time, the grace of God enables ordinary man to subdue. Di ba? Kung bakit napatay ni David si Goliath, kasi bakit? Yung biyaya ng Diyos bilang isang ordinaryong tao, napasuko niya at nadaig niya, diba? Nasakop niya yung isang higanteng tumutuya sa bansa ng Israel at tumutuya sa Diyos ni David. Diba? So, God's grace, the grace of God enables ordinary man to subdue. Kaya nagawa ni David na taluhin yung higante kung ilang doble ang laki kumpara sa kanya. Natalo niya. Sa magitan lang ng tirador. Di ba? O ano tawag doon? Slingshot. Si Samson, sabi ng Bible, madami siyang pinatay ng mga Philistines. At ang pinakamaraming pagkakataon na napatay niya yung mga Philistines, nung pinakahuling pagkakataon na hiningi niya sa Panginoon, nung nanghina na siya, sinabi niya, Panginoon, ibalik mo yung aking kalakasan. Diba? Ibalik mo po yung aking kalakasan at papatayin ko itong mga Pilistinong ito. So, nabulag na siya. Hindi niya nakita yung daan niya. Nagkaroon ng pagkakataon, may batang nasa tabi niya. Nagpaalalay siya, dali mo ako sa pinaka-poste ng templo. Diba? And then he asked the power of God na siyang gumawa sa loob niya, na siyang naging biyaya niya para yung lakas niya manumbalik at napaguho niya yung templo ng kaaway. At sabi ng Biblia, mas maraming napatay si Samson nung panahong iyon kaysa nung malakas pa siya. Mas maraming napatay. The grace of God enables ordinary men to subdue. Marahil maliit yung ministry natin. Hindi yan kalakihan. Ako nga, bago ako nakapagpatayo ng simbahan, at tingin ko sa church namin, mukhang bodega. Siguro nakita niyo yung senior ko na video na ginawa ng aking yung people. Yung reel pala na senior ko na ginawa ng aking yung people.
Ganun yung progression. Yun yung itsura ng church namin papunta doon sa isang bagong simbahan. Pero hindi madali yung pinagdaan namin. Pero naabot sa panahon at tamang panahon ng Panginoon, sa tulong at kakayanan na binigay ng Diyos sa aming lahat sa church. 'Di ba? Tumayo yung simbahan hindi dahil sa kakayanang meron kami, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa amin at sa mga kapatiran para magsama-sama kami at magtulong-tulong kami na mapatayo yung aming lokal na bahay-sambahan. So, it is all by God's grace. Hindi natin kayang mag-isa yan. Pero kaya ng Diyos yan. Yung kakayanan natin na isagawa yung kalooban ng Diyos, hindi yan nakadepende sa alam natin. Hindi yan nakadepende sa dahil nakatapos ka ng Bible school. Hindi yan nakadepende sa abilidad mo. Kahit ang mentor natin, inaamin niya hindi dahil kung ano man yung meron siya ngayon at kung nasan man siya ngayon. Hindi dahil sa abilidad niya. Dahil yan sa biyaya ng Diyos na dumating sa buhay niya. Na natuklasan niya. Na hinayaan niyang gumawa at makagawa. At base doon sa gawain, base doon sa ginagawa ng Diyos sa kanyang kalooban, 'di ba? Na-figure out niya ano yung pinagagawa ng Diyos. Kaya ngayon dinala siya ng Diyos sa isang antas ng buhay na kung saan ay kontento siya, na kung saan beyond expected, 'di ba? Kasi yun po yung katotohanan. Solved by the grace of God. Ano man ang accomplishment mo ngayon, ano man ang accomplishment mo ngayon, o ano man ang accomplishment, achievement natin ngayon, di ba? At kung yan ay na-achieve mo dahil sa diskarte mo, kulang pa yan. Hindi pa sapat yan. Mas malaki pa ang pwede nating ma-achieve. Mas malaki pa yung pwede nating magawa. Kasi, bakit? The grace of God causes us to function to the level that's above our natural capability. Yung mga bagay na hindi natutuklasan ng tao, na mensahe at kapahayagan ng Diyos, pwedeng higit ka pa ron. Pwedeng mahigitan mo yung mga tao na yun at malaman mo yun. Katulad ni Pablo. Nahigitan niya yung mga apostol. Nalaman yung unsearchable riches of Christ. Ganon din sa atin. Sa patuloy nating pagdepende at sa patuloy nating paggamit ng biyaya ng Diyos o pagtanggap sa biyaya ng Diyos, kaloob na biyaya ng Diyos, magtatagumpay tayo. Naalala ko yung sabi ni Pablo, mapalad daw ang tumatanggap ng saganang biyaya ng Diyos dahil maghahari sila sa buhay na ito. We will live above our natural capability. We will be enabled to perform exceptional tasks. We will overcome. We will have the prevail. We will have the power to prevail and the grace to govern. Yan po yung katotohanan. Nawa po mapagpala po tayo sa mensaheng ito. Atin po ipagpapatuloy yung ika-4 hanggang ika-7 bahagi, pagpapatuloy po natin to. Pagpalain po kayo at manatili po kayong uhaw at gutom na tumatanggap ng kapahayagan ng Diyos upang patuloy tayong lumago, sama-sama tayong lumago, upang patuloy tayong magamit at maging instrumento tayo sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, magampanan natin at magawa nating maisulong ang kanyang paghahari dito sa mundong ito. Sa inyong komunidad, sa inyong pamilya, sa inyong komunidad, sa inyong mga bayan, and beyond. So, pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingatan po niya kayo. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you. You have so much in store, Lord God, dahil napakasagana ng kapahayagan ito na binibigay mo sa amin. Yung intensyon mo, Panginoon, kung ba't mo binuhos yung biyaya mo sa amin, ay salamat dahil ngayon naintindihan namin ang mga dahilan. At meron pa po kaming pagpapatuloy na mga pag-aaral pa at mga ilang pang mga punto na dapat naming matutunan kung bakit ang biyaya mo ay binubuhos mo sa amin. Tulungan mo kami na patuloy na manabik, patuloy na maghangad, na matuto. At ibalik mo kami muli dito, Panginoon, na may kasabigan at may kauhawan at gutom na nakikinig sa iyo.
Ikaw po ang magpahayag sa bawat isa na ang mga salitang natanggap namin ngayon ay maging binhi po ito sa puso ng bawat isa sa amin at pagpalain mo, Panginoon, ng bawat isa na siyang tumatanggap ng iyong mga salita. Ang Espiritu mo, Panginoon, ang siyang maging guro namin na siyang nagpapaunawa sa amin sa lahat ng mga katotohanan na tinatanggap namin ngayon. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Pagpalain mo, Panginoon, ng SCB Tribe at pagpalain mo rin po ang aming mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya na nanonood sa live stream na ito. Ikaw po ang siyang mag-iingat sa kanila, sa po ng kanilang bahayan. Nagdideklara po ako ng bukas na kalangitan sa lahat po ng ministry ng SCB at sa mga missions outreaches nito at sa mga alliance, sa mga churches ng mga alliance at sa mga pamilya na nanonood sa live stream na ito. Bukas na kalangitan po ang dinideklara ko. At patuloy po niya kayong ingatan at sa Diyos lamang ang pinakamataas na pagluwalhati, pagdakila, magsambat pasalamat, maging ang pamahalaan ay tanging sa Kanya lamang. Ito po ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng amen at amen. God bless you all po mga kapatid ko. Hanggang po sa muli natin pagkikita, pagpapatuloy po natin ng pag-aaral. God bless you all. Ingatan po kayo ng Panginoon.